of heaven will honor you. Mga kapatid kong minamahal, I hope and pray na sa 2012, lahat ng City of God people magiging honorable people of God. Nagpagaan mo niya sa kanya, ay, City of God yan. Hindi yung, City of God mo yan, kaya yan. Mahirap yun. Anak pa ng Diyos yan, mahirap. Lumalakad ka, wala ka ulo. Bakit you're not honorable? How can you give honor to God if you're not honorable? So, be honorable in everything you do. Kung may makikipag-away sa'yo, huwag mong papatuloy. Kung may magsalita ng masama sa'yo, huwag mo nang pansinin. Bakit binato ka ng bato? Huwag mo! Patayin mo ng tinapay. Ha? Kung makakamit sa'yo malawat, ibigay mo pati yung damit. Tandaan mo, kapatid ko't kaibigan, mas maganda na yung lalamangan ka kaysa ikaw ang magaling manlaman. Right? Oo. Ngayon 2012, please, hanggat maaari kapakanan ng kapwa. Tingnan. Ay, paano bro, Rizal? Ako'y nalamangan. Huwag yaman na. Okay naman, minsan kinalala mo. Okay na minsan, paminsan-minsan lang. Kasi mga kapatid kong minamahal, ang pinakamahalaga, hindi nababahiran yung dala-dala mong pangalan. Dahil inuunorin na. Kaya na umidad na, alam mo, napakabuting tao. Alam mo, napakamapagmahal ng kapatid. Alam mo, napakamatulong ng tao niya. You are honorable. Hindi yung tayo, alam mo, napakadamot ng pamilya mo. Alam mo, napakasama ng ugali na magkakapatid na yan. Alam mo yung kasama na itong pamilya mo. City of God, be honorable in everything you do. And the Lord will be honored through your life. Amen. Hindi mo pwede i-honor ang Diyos kung hindi ka honorable. Kaya, I believe, nako, napakasaya sa langit dahil sa 2012, tayong lahat ay mga honorable na. Huwag naman si Mayor lang, gawin natin honorable. Kasi si Kapitan lang honorable eh. Yeah? Si Kapitan ay lahat na ginagawa. Si Mayor, si Governor, honorable. Dapat, panahon na, mga anak ng Diyos, na tayo naman ang maging honorable. Hello? Sa harap ka ng tao, sa harap ka ng Diyos. Kapag ikaw may maglalas, ay honorable ka ba? Hindi. Sugal! Ikaw ba'y honorable? Hindi. Hindi ka honorable. Wala kang uno. Pagdal ba asawa mo, honorable ka ba? Lalo ka nang walang kwenta sa harapan. Mahalin mong asawa mo. Mga lalaki, mahalin yung asawa ng babae. Mga babae, pasakop sa inyong asawang lalaki. Mga anak, igalang ang inyong ama't ina para ang buong pamilya ay maging honorable sa harapan ng Diyos na marami. Let's give honor to our God. Because all honor belongs to Him and Him alone. Anong sunod? Glory. So, itong glory, di ba, Brother Sam? Dati lahat ang alam natin, ang glory belong to God alone. Yes, yan ang dating alam na natin. Ulitin ko, anong glory ibibigay mo sa Diyos kung wala kang glory? Nakasulat ba yan, Brother Sam? Yes, nakasulat po na gusto ng Diyos ibigay niya yung glory sa tao para may maibigay tayong glory sa Diyos. Sapagkat ang glory hindi niya ibibigay sa idols. Yan nakasulat, I will not share my glory to idols. So, that's why God wants to give you glory so that you will glorify Him. Romans chapter 8, verse 29 and 30. Magsimula tayo sa 29. Oh, Jesus. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Sabi ni Don, alam na ng Diyos kung sino yung kanyang mga taong pinili na magiging katulad ng kanyang mga anak, upang si Jesus, ang kanyang anak, ay maging panganay sa lahat ng mga kapatid na lalaki at kapatid na babae. Ano ang plano ng Diyos sa mga taong kanyang pinili? Verse 30. And having chosen them, He called them to come to Him. And having called them, He gave them
right standing with Himself. And having given them right standing, He gave them His glory. So, ibig sabihin po mga kapatid kong minamahal, gusto ng Diyos na ibigay yung glory sa atin, yung kalwalhatian. Wala mang bibigay na glory kay God kung wala siyang glory na ibigay sa iyo. Kaya ang prayer ni Jesus sa John 17 verse 1,